Pinapakalat na nga po na yung ating Pangulong Bongbong Marcos dinala daw sa ng helicopter, presidential chopper sa St. Luke's. Nagpakalat po. Other than yung mga followers nila, mismong si Jason sa po. Pabulusok na mga kababayan, yung ratings sa survey ni Maudigs, pati yung kanyang mga kaalyado, effective po yung nausog. Yung nausog rally, effective po. Ito ngayon yung balita, Duterte allies bumababa sa Senate race. The ranking of former President Rodrigo Duterte and his two allies, Senators Bongo and Bato de la Rosa, deep in the senatorial preferences survey conducted by Pulse Asia. O kahit na yung Pulse Asia po, mga kababayan, na mataas yung ratings ni Inday, talo pa yung ating Pangulo, kahit walang ginagawa si Inday. Kundi magmaktol. Pero pagdating mga kababayan sa Senado, dumaos-dos, yan ang term na ginamit ng mainstream media, dumaos-dos. Effective po yung pagwawalang iya nila sa ating Pangulong Bongbong Marcos at sa kanyang buong administrasyon. Kaya mga kababayan, ang encouragement natin, ituloy-tuloy lang po ninyo. Ngayon nga po, mga kababayan, may sinasagawa silang nausog rally sa Liwasang Bonifacio. Una, yung balita mga kababayan, sabi sa Luneta daw gagawin. Ngayon, nagbago yung hangin. Naisip siguro, aalog-alog sila doon kasi malaki yung binyo. So kailangan maliit lang po yung binyo na dapat gawa nila ng kanilang nausog rally. So tama na niya yung Liwasang Bonifacio para parang nagsisiksikan sila. Parang marami, mga kababayan, tingnan. Pero tiningnan ko, sinilip ko po yung coverage ng kanila pong istasyon. Ganon pa rin, aalog-alog. Wala mang na-invite pong general public. The usual attendance, mga kababayan, yung mga kampo ni Pacquiao. Yun na nang doon. Yan po. Ginaganap ngayon sa Liwasang Bonifacio. Ito siya. May mascot ni Inday Sara, the self-appointed designated survivor. Para kung may mangyaring masama sa ating Pangulo, matik siyang uupo. Yan ang wish ng mga nausog. Pinapakalat na nga po na yung ating Pangulong Bongbong Marcos dinala daw sa ng helicopter, presidential chopper sa St. Luke's. Nagpakalat po. Other than yung mga followers nila, mismong si Jason sa po. Yan po. Transparency. As of this writing, 18 hours na ang nagdaan matapos lumapag sa St. Luke's Medical Center, BCG, ang presidential chopper ni Hani Ho. Walang nilalabas na paliwanag ang Malacanang kung sino ang dinala sa pagamutan in such an emergency fashion. Speculations are rife with so many horrible stories. Questions are raised. Is it the president? Of course, hindi naman maring hindi ang president dahil presidential chopper nga yung lumapag. Anong nangyari sa Pangulo? Kung hindi siya, sino ang inilipad patungo sa pagamutan? Bakit nakakabingi ang katahimikan? Yan po. Pinapakalat ni Jason sa yung ating Pangulo po, busy sa distribution ng ayuda. At saka, mga kababayan, nakipag-party pa nga kaya, birthday party kay DLG Secretary Benor Abalos. So si Jason galing po sa pagiging veteran na broadcaster, naging fake news peddler. Ito yung Pangulo, mga kababayan. Malakas pa sa kalabaw. You see?
Halos wala ngang pahinga mga kababayan. Ikot ng ikot galing sa Mindoro, sa Palawan, sa Romblon, sa Pangasinan, sa Ilocos, kung saan-saan inikot ng ating Pangulo. From Visayas to Northern Luzon mga kababayan. Yung Palawan pala, parte pa ng Luzon. Yung Luzon mga kababayan, buong Luzon inikot ng ating Pangulo. Tapos nag-attend pa ng party, birthday celebration ni Abalos. Tapos ang mga pinapakalat ng mga nausog, itinakbuhan niya sa St. Luke's. Ganon katindi. Kaya walang maniwala sa mga pinagsasabi nila, self-destruction, mga kababayan. Kasi nga po, ayaw na ng ating mga mamamayang Pilipino ng mga paninira. Sawang-sawa na sila sa paninira sa mga Marcoses. More than 30 years na sila, mga kababayan, na sinisiraan, na immune na. You see? Kaya yung kwento ng kwento, mga kababayan, ng paninira, ayun, dumaos-dos na sa survey. Kaya nga, yung mga kaalyado nila, umiiwas na po. Si Bato, si Bongo, hindi na po nagpapakita sa nausog. Di ba? Ito ang ebidensya, mga kababayan, ng nausog. Duterte, allies fall in Senate race, Pulse Asia. Rank 5 na lang siya po. Si Bongo, rank 6. Malapit na nga mawala sa Magic 12 si Senator Bato. Rank 11. At baka madamay pa si Senator Amy Marcos. Kasi padaos-dos din mga kababayan. Yung ranking sa Senate race ni Amy Marcos, may dalaan niya Mr. Maravillas talagang sumpa. Nagagalit kasi yung mga Marcos loyalists na siya nagpanalo po sa mga Duterte, kaya sila naka-occupy ng national positions. Kaya si Amy Marcos nadadamay. O ito, iba naman na survey firm, Publicos Asia 2025 election senatorial preferences. Ang number 1 na po si Doc Willie, sinundan ni Erwin Tulfo. Number 3 si Digong. O tingnan ninyo mga kababayan, si Bongo number 6. Wala dito si Bato. Wala si Amy number 9. Sa Publicos, mga kababayan, nawala sa Magic 12 si Bato. Kita ninyo? O ngayon, matapos i-announce ni Inday na yung kanyang tatay sa kadalawang kapatid tatakbo sa Senado, tingnan natin sa survey kung nag-pick up yung dalawa niyang kapatid. Kung pasok ba sa Magic 12? Ito yung result ng survey mga kababayan. Okta naman po ito. Sabi Duterte's decline in latest Okta survey. Former President Rodrigo Duterte's rating drop in the latest June 2024 Okta Research Senatorial Survey, now at 33%, rank 6. Rank 6 to 13. Tumatakbo pala siya dyan. 6 to 13. Down from 38.1%. Rank 4 to 6 in March. Talagang pabulusok mga kababayan. Dumaos-dos. While Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte saw a light increase to 18% from 16.8% in March. His ranking slipped to 15 to 28 from 13 to 31. Pero labas pa rin po sa Magic 12, 13 to 31. Si Baste, 13 to 31 yung ranking niya. Meanwhile, si Pulong, Davao City 1st District Representative Paulo Duterte maintained a consistent of 17 to 33, but his rating dipped slightly to 15% from 15.1%. Bumagsak din mga kababayan. Lalong lumayo sa Magic 12, pang 17 hanggang 33 yung ranking niya po. Madaling sabi, mga kababayan, effective po yung nausog. Rally pa more. Araw-arawin ninyo ang pagmumura sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi napakalaking tulong yung inyong paninira. Laking tulong sa inyong ambisyon. Lumalayo ang inyong tsansa.
1 year before the election, mga kababayan. Malamang pag tinodo-todo ninyo yung paninira sa ating Pangulong Bongbong Marcos, palayo ng palayo kayo sa damdamin ng ating mga mamamayang Pilipino. Kaya sabi ko sa inyo, walang dumagdag sa crowd nila. Sila pa rin, mga kababayan, mga members ng grupo ni Pacquiao. Malamang may pabaon dito lahat, kaya nandyan sila. Yan lang po. Ayan po, mga kababayan. Nagsisiksikan sila, mga kababayan, para magmukhang marami. Pero konti lang naman yan. Close up, kahit bilangin po ninyo. Hindi yan mag 500. 1, 2, 3, 4, 5. Diba? Mga ulo po. Hindi mag 500 po. Ayan laging close up yung kuha nila para magmukhang marami. Hindi po dumagdag yung crowd. And I think, ginawa nila ngayon kasi pinapattern nila sa EDSA People Power. Di ba noon? 3 days siya. Kaya nagsimula sila ngayong Sabado. Mayroon daw doon sa EDSA Shrine, nakita ko doon, si Jonathan Morales, sila din. Wala mang crowd. So gusto nilang isagawa ang another EDSA People Power that will culminate sa Monday. Suna, sasabayan nila yung Suna. So they are hoping, mga kababayan, na dadami sila ngayon o mamayang gabi or bukas hanggang sa Monday para susubukan nilang iupo si Inday. Kaya si Inday, mga kababayan, nakamonitor lang, nasa Manila. At kung siguro nasa isip nila, kapag dumami yung tao tulad ng EDSA People Power, susugurin na nila yung palasyo. Tama ba? Kaya lang tingin ko malabo po. Kasi wala mang maniwala sa kanilang mga kwento. Kasi lahat man po kasinungalingan, gawa-gawa man lang po. Tingnan ninyo kasi ito mga pinapakalat nila. Post ni Jason Sao, 7 hours ago, sabi niya, hindi nga naibaba sa 20 pesos ang kilo ng bigas. Gagastos pa ng 20 million para sa merienda. Buhay pa kayo, sinusunog na ang kaluluwa ninyo. Fake news po yung sinasabi na yung 20 million, pagkain lang po ng mga dadalo sa Suna. Hindi man po ganun. Sabi po ni House Secretary General Reginald Velasco, yung 20 million po na inallocate na budget, kasama doon po yung repair ng Congress. Bumili po ng mga bagong furnitures and fixtures. Pati nga po mga air conditioning units. Bumili po kasi sira na. Ang init pa naman ang panahon ngayon. Pati yung mga tiles na sira na, mga kababayan sa Congress, inapakalaki po na ang building ng Congress Kasama doon sa 20 million, ang binapakalat po sa social media nitong mga nausog, pagkain lang. Kaya walang maniwala po sa inyo. Ito po yung sabi rito ni House Secretary General Velasco, yung 20 million budget niya for the preparation and execution ng Suna, hindi man lang anya yan para sa pagkain but also other essentials needed for the event. And the amount is just an estimate and as yet to be fully expended anya. O yan po yung breakdown mga kababayan, ng 20 million budget para sa pagkain at inumin ng mga personnel na involved, including internal staff, external personnel such as the police, MMDA officers, and other support staff, both during and before the Suna, uniforms for approximately 2,000 secretariat employees, with each individual receiving 3 sets of uniforms, security personnel, including personnel and security measures including personnel and equipment, expenses related to meetings with all departments and agencies involved in the Suna preparation, invitations and giveaways which are given to attendees as a token of appreciation, equipment rental expenses for LED walls and other equipment needed to enhance the program's audiovisual presentation in overall ambience
inside the plenary hall and within the vicinity of the Batasan complex. Potted plants and flowers to decorate the venue. Incidental expenses such as funds for communication requirements, additional medical support from nearby hospitals and other incidentals. Sabi po ni Velasco that he would like to assure the public of their commitment to transparency and responsibility in spending public funds. Every peso niya allocated for the SONA is carefully scrutinized and managed to reflect the significance of this constitutionally mandated event while being conscious of public sentiment regarding the use of taxpayers' money. Naintindihan na ninyo? Tapos ang pinapakalat nila, lalamonin daw lang yung yung 20 million. Yung 125 million pong nilunok ng 11 days. Wala ngang pinakitang breakdown si Inday. Kung paano nalunok, paano ba yun ginastos? Walang breakdown 125 million. Pero tahimik kayo, galit kayo pag sinasabi namin. Kaya nga po, yung Congress, tinanggalan si Inday ng confidential fund kasi hindi man niya maipaliwanag paano lumipad ang 125 million in 11 days. Pero ito po, may detalye. Kaya walang maniwala sa inyo. Yung paninira ninyo sa ating Pangulong Bongbong, hindi man tumatalab, nag-backfire tuloy sa survey. Dumaos-dos yung ratings ng inyong mga kandidato. Di ba? Ito yung kwento na dapat paniwalaan natin. Itong sinabi po ni Senate President Chis Escudero. Sabi po niya, referring to the performance ng ating Pangulong Bongbong, wala pa siya sa kalahati ng kanyang termino, pero marami na siyang nagawa at hindi maikakaila. Nasa tamang lugar ang puso ng ating Pangulo kaugnay sa paninilbihan sa sambayanan para maghanap ng solusyon sa mga problemang kinakaharap ng ating bansa at ituwid anuman ang baluktot at iayos anuman ang magulo at gusot. Hindi naman nating maasahang magawa niya lahat sa loob ng 2 taon. Pero naniniwala ako dahil nga nandun ang tamang intensyon at puso ng Pangulo na makamit niya yan sa lalong madaling panahon. Yan po ang sabi ni Chis Escudero ukol sa kanyang assessment sa unang 2 taong pamamahala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan po ang kapanipaniwala. Hindi yung mga kwento ng mga taga-Naoso, lahat paninira po, gawa-gawang kwento nila, baseless accusations, lies and fake news. Pero demokrasya tayo. Tirahin lang ninyong tirahin yung ating Pangulo. Pabor yan sa amin kasi lagi kaming may issue po. Di ba? Ako nga, ang hanap ko palagi po, yung mga paninira talaga yung kinakalkal ko. Hinahanap ko yung mga mahilig manira na mga DDS tulad ni Jason Sa na naghahanap po na di daw natupad, di pa natupad. Ikaw nga, iluklok namin dyan sa Palasyo Malacanang, kumandidato ka sa 2028 kung magawa mo. Di ba? Sabi nga ng isang netizen nag-react, mga kababayan kay Jason Sa, 1 million anya yung kanyang consultancy fee sa SMNI. Ang hindi niya namin maintindihan, bakit hindi makapagpagawa ng postiso si Jason Sa? Ayan tuloy na napansin yung postiso po, hindi daw maipagawa. Ako naman po, hindi ko man pinagpapansin pag nagsasalita si Jason Sa kasi most of the time, ang binabasa ko lang yung mga post niya, hindi man yung live niyang mga pinagsasabi. Kaya hindi ko napansin. Other than, nabasa ko yung reaksyon ng isang netizen. Binanatan po si Jason Sa, yung postiso. Hindi niya may pagawa. Pero 1 million ang consultancy fee.
O ngayon, yung inaanap ni Jason sana 20 pesos daw, ginagawa na po ng paraan. And in fact, may eksperimento, trial, na ginagawa po yung ating Department of Agriculture. Yan o. Sabi dyan, testing the waters, Tio Laurel, ICE, 1-year trial for 29 per kilo rice. So malapit na po sa 20 pesos. O, paano daw yung gagawin? So magbibenta mga kababayan ng 20 pesos per kilo sa mga vulnerable sector, kasama yung mga members ng Pantawid ng Pamilyang Pilipino o 4Ps, persons with disabilities and solo parents, which account for around 6.9 million households nationwide. Bakit niya, Mr. Maravillas, hindi pa pangkalahatan? Inaayos pa po ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung ating agrikultura. Kaya nga po, sige distribute ng mga support sa mga farmers, ayuda to farmers, fisher folks, hindi lang pera, loans, lupa, pati mga makinarya. Hindi man yan po magagawa overnight or in 2 years time, magagawa na maging self-sufficient po tayo. Kasi sabi ko nga po, nineglect yung sektor ng agrikultura. Ngayon lang po nag-focus ng ganito na atensyon ng gobyerno sa panahon ng ating Pangulong Bongbong. Previous administration po, hindi man inaasikaso yung agrikultura. So how can you reverse yung nangyari in more than 30 years? Ma-reverse natin yung sitwasyon. That is impossible. Pero ang importante sa ating Pangulo, nangangarap siya na maibaba. Ito na nga po. At bakit hindi lahat? Hindi sa general public? Kasi hindi naman po lahat ay hindi kaya yung bumili ng bigas sa mataas na presyo tulad ng sa ngayon. Tama po? Yung mga nasa middle class po, wala man silang reklamo sa bigas. Kumakain nga po sa restaurant na ang mamahal yung pagkain. Middle and upper class, talagang yung mga mahihirap yung nagrireklamo kasi wala nga po silang maayos na pinagkukuhanan ng kita, ng income po. So ito yung target ng ating Department of Agriculture. Sila yung pwedeng bumili ng 29 pesos per kilo. So sabi dyan, this large-scale trial will gather data from farm to retail. That's why this cannot be done in a month or 2 months, sabi po ni Laurel. Citing plans to expand the 29 peso program to 1,500 municipalities across the country. Buong Pilipinas po. This will be a 1-year program so we can review the entire chain from buying seeds, planting them, utilizing fertilizer, sourcing fertilizer, harvesting, warehousing, up to the retailing stage, and determine where we could save on cost to lower prices to consumers. Sabi po ni Laurel, the large-scale trial shall also help DA assess if the government can sustain the low price of subsidized rice for a long period. So nilaunch siya noong July 5 and ito po ay expand sa Visayas and Mindanao by August or September. Besides the 29 program, the DA also plans to launch the Rice for All program or the sale of mixed imported and local well-made rice at 45 pesos per kilo to 48 pesos per kilo to benefit the general public. So sa mga mahihirap, magiging available ang 29 pesos per kilo. Sa mga hindi masyado mahirap, kaya naman nilang bumili ng 45 pesos to 48, di walang problema sa kanila. Tama ba? Ayan man lang mga kababayan ang ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.